Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal muling nagbubuga ng volcanic smog. Pagtitipid sa tubig, panawagan sa publiko sa gitna ng banta ng bumababang level ng tubig sa mga dam. Serbisyong medikal, tinitiyak ng DOH ngayong panahon ng El Nino. Ilang tripulanteng nakaligtas sa missile attack sa Gulf of Eden nakarating na sa bansa. DOT nakipag-ugnayan sa Austria bilang parte ng pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. 4 na Pilipinong lifters inaasahang makakakuha ng spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muling namataan ng volcanic smog o VOG sa Bulkang Taal alas 2 ng hapon nitong Martes, ika-12 ng Marso. Ilan sa mga lugar na apektado ng VOG ang mga residente ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas at Talisay. Kaugnay nito, iba yung pag-iingat sa kalusugan ang ipinapaalala ng Pag-asa sa posibleng epekto nito. Bagamat nananatili ito sa Alert Level 1 status. Manatili muna sa loob ng tahanan hanggat maaari at maaari ring magsuot ng face mask bilang proteksyon. Umabot na sa $4.2 billion ang nakalap na investment pledges ng Pilipinas mula sa Germany. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Sa naging working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany, 7 investment deals ang naitalan ng Pilipinas. Kung susumahin ang investment pledges na ito ay pumalo sa $4.2 billion. Kabilang dito ang pagkakaroon ng fully integrated solar cell manufacturing factory sa bansa para mapaigting ang supply ng renewable energy. Asahan din ang pagkakaroon ng mga partner hospital mula sa Germany na siyang pupunan ang training needs ng mga mas maliliit na hospital. Mas palalakasin din ito ang innovation think tank na programa ng Administrasyong Marcos. Kasama rin sa mga naging kasunduan ang pag-rehabilitate ng mga nasirang farmland sa Pilipinas. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na tiwala ng mga negosyante sa Germany sa abilidad at talento ng mga Pilipino. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pag-iingat sa bomb threats ay naglabas ng ilang mga hakbang ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa mga dapat gawin sa banta ng bomba. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Nagbigay payo ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa mga dapat na gawin kung sakaling mayroong bomb threats na maganap. Ang banta ng bomba ay isang seryosong usapin dahil sa matinding panganib na dala nito para sa publiko na maaaring magdulot ng pagkamatay o sugat. Sa inilabas na paalala ng PNP-ACG ay nangunguna rito ang pagiging kalmado para hindi magkaroon ng panik sa lugar. Pangalawa ay ang pagbibigay alam sa mga otoridad para agad na matugunan ito at matukoy kung ito ba ay tunay na bomba. Sumunod naman ay ang hindi paggamit ng mga cellphone at fire alarms dahil maaari nitong ma-activate ang explosive device. Pinayuhan din ng PNP-ACG ang publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon ukol sa banta ng bomba para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Patuloy na pahihintulutan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga traffic enforcer ng 17 local government units sa Metro Manila ang pag-i-issue ng traffic violation ticket para sa mga pasaway na motorista na lalabag sa batas trapiko. Ito ay tugon sa kamakailang reklamong natanggap ng MMDA hinggil sa mga motorista na nakikipagtalo sa mga lokal na enforcer na hindi umano sila otorisadong mag-issue ng violation ticket. Dagdag pa rito, ipinaliwanag muli ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na maaari pa ring mag-issue ng citation ang mga local traffic enforcers dahil ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi pa pinal at executory. Ang bawat LGU, depende sa pangangailangan, ay kinakailangang magsumite ng listahan ng mga traffic enforcer na otorisadong mag-issue ng mga citation ticket upang mabigyan ng provisional deputization hanggang katapusan ng Disyembre ngayong taon. Nakatakdang i-anunsyo ng Civil Service Commission o CSC ang resulta ng March Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-PPT sa ika-12 ng Mayo. Maaaring makita ang resulta sa kanilang official website na nakatala sa inyong screen. At maaaring ma-generate ang individual examination rating sa online Civil Service Examination Result Generation System ng site. Matatandaang ginanap ang CSE-PPT noong 3 ng Marso kung saan naging mataas ang turnout ng examinees. Ayon kay CSE Chair Attorney Carlo Nograles, mula sa kabuuang 361,674 na nagparehistro, umabot sa 335,356 o katumbas ng 92.72% ang actual examinees sa buong bansa. Magtipid sa tubig. Ito ang abiso ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa publiko ngayong nalalapit na summer. Ito ay may kaugnayan rin sa patuloy na nababawasang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa. Sa nalalapit na tag-init, asahan na mas kakaunti pa ang tsansa ng mga pag-ulan kung kaya't gawing kapaki-pakinabang ang bawat supply ng tubig. Sa ating ulat panahon, posibleng magpaulan ang shear line sa mga lugar ng Isabela, Quirino, Aurora at northern portion ng Quezon. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Bahagyang maulap na papawirin na may pulu-pulong mahihinang pag-ulan naman sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Gayun din ang posibleng flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM idineklarang non-working day ang ika-22 ng Marso sa Cavite. PCO Assistant Secretary Joey Villarama ibinahagi ang pagpapanatili sa kaayusan ng mga drainage bilang parte ng paghahanda sa La Nina. Serbisyong medikal tinitiyak ng DOH ngayong panahon ng El Nino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na non-working day ang darating na March 22 sa Cavite. Ito ay bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Formal itong idineklara sa pamamagitan ng Proclamation No. 492 na nagsasabing pagbibigay pagkakataon nito sa mga Caviteño na makiisa sa nasabing pagdiriwang.
Maayos na daluyan ng tubig ang sinisiguro ng pamahalaan bilang paghahanda sa La Nina na siyang inaasahan na magdadala ng labis na pag-ulan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ni Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office o PCO Assistant Secretary Joey Villarama na naghahanda na ang pamahalaan sa dala na ulan ng La Nina, kung kaya't sisiguraduhin nito na maayos ang daluyan ng mga tubig o drainage. Sa inaasahang pagtama ng La Nina ay mayroon itong epekto ng pagbabaha dahil sa panahon ng tag-ulan na dala nito. Pahayag ni Villarama, ang kaayusan ng mga drainage ay isang gawain na kailangang panatilihin hindi lamang sa panahon ng La Nina. Kaya't binigyan din ito ang disiplina ng bawat individual sa tamang pagtatapon ng mga basura upang hindi makadagdag sa dahilan ng pagbaha o pagbara ng mga daluyan ng tubig. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakahanda ang Department of Health o DOH sa posibleng epekto ng El Nino sa kalusugan ng publiko. Kaugnay nito, mananatiling bukas ang mga ospital sa kabila ng water crisis at issue sa kuryente na nararanasan ng bansa. Ilan sa mga nakapaloob na sakit sa kalusugan na maaaring makuha sa mga nasabing issue sa tubig at kuryente ang paglaganap ng mga sakit, malnutrisyon, heat stress at hirap sa paghinga. Nagpaalala ang Department of Education na maaaring magkansela ng klase ang mga paaralan kung nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Ayon kay DepEd Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Bringas, may otoridad ang mga paaralan na magkansela ng klase kung sakaling nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Kung kanselahin ang face-to-face classes, ay otomatiko itong magiging modular distance learning. Matatandaang naungkat ang usaping ito matapos i-anunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang pagkansela ng klase sa pampubliko at pampribadong paaralan. Ito ay matapos magkaroon ng forecast ang Pag-asa na magkakaroon ng mataas na index sa lugar. Paliwanag pa ni Bringas, hindi ito ang unang beses na nangyari ito dahil may ganito na din umanong insidente noong nakaraang taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdinig ukol sa prangkisa ng SMNI, muling siniyasat ng Kongreso ang ukol sa pagkakaunay ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang istasyon at ang dahilan sa hindi pagsipot nito sa bawat pagdinig. Alamin ang dahilan ng Kongreso upang patawan ng contempt si Kibuloy mula kay Jade Buhoy. Even though na mag-hearing na naman tayo next, iba na namang rason ng lila ibibigay. Mag-hearing na naman tayo, ikapitong hearing, ibang rason na naman. When will this be concluded? Yan ang pahayag ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel matapos mapunang pinatatagal lamang umano ng kampo ni Apollo Kibuloy ang pagdinig sa kasong kanyang kinasasangkutan. Ayon din kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, lubhang matagal na ang pagdinig na ito kumpara sa nakasanayan, kung kaya't sumang-ayon din ito sa hatol na contempt ni Representative Pimentel. Bagamat humingi ng konsiderasyon ang kampo ni Kibuloy base sa kanyang karapatang hindi mahatulan hanggat hindi siya dumadalo sa pagdinig, sinagot ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano na maaari siyang ikonsidera. Ngunit kailangan niyang humarap sa pagdinig upang linawin ang kanyang kaugnayan sa kaso. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, ang dahilan sa kanyang hindi pagdalo ay nag-aalala itong hindi kilalanin ang kanyang karapatan bilang nasasakdal. He is apprehensive that his rights may not be respected because of the frenzy surrounding the investigation, Your Honor. And besides, Your Honor, he said that if they ask me and I do not know, there are other people who know about the information, then it might be futile for me to appear before the committee. Matapos nito, opisyal nang idineklara ni Parañaque District Representative Gus Tambunting ang hatol na contempt kay Kibuloy. The chair hearing no objections
on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Kasabay din sa nasabing pagdinig ay ang pagpapasawalang bisa sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga paglabag nito sa patakaran. Ipinag-utos din ng Kongreso sa House at Sergeant-at-Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP na itungo ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ pati na rin ang honorary chairman ng SMNI sa Kongreso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakauwi na ng bansa ang ilang mga tripulanteng nakaligtas sa kamakailang missile attack sa Gulf of Eden. Bandang alas 5:30 ng hapon kahapon, nakarating ang mga tripulante sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatakdang sumailalim sa proseso ng immigration at sasalang sa briefing sa NAIA bago humarap sa media. Inaasahang makakatanggap ng tulong ang mga tripulante mula sa DMW, OWA, DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Susunod sa News Force. DTI nakatakdang magsagawa ng libreng seminar para sa MSMEs. DOT nakipag-ugnayan sa Austria bilang parte ng pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Lungsod ng Makati, nagbukas ng book fair bilang selebrasyon sa 65th Public Library Day. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nakipag-ugnayan kamakailan si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa Tourism Secretary ng Austria upang mapalakas ang turismo ng dalawang bansa. Narito si Princess Castro para iulat ang karagdagang impormasyon. Upang higit na mapalakas ang turismo sa Pilipinas, kamakailan ay nakipag-ugnayan si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kay Austrian State Secretary for Tourism Susanne Cross-Winkler sa Vienna, Austria. Ito ay matapos makatanggap ng imbitasyon ng kalihim ng isang working visit mula kay Austrian State Secretary Cross-Winkler alinsunod sa hangarin na makakuha ng mas maraming bisita mula sa umuusbong na European source market. Sa naganap na pagbisita ay natalakay ang mga paraan upang higit pang palakasin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng turismo. Higit pa rito ay nabanggit din ni Secretary Frasco na malaki ang oportunidad sa Austrian market dahil sa 89% recovery rate ng mga turista mula Austria patungo sa Pilipinas noong taong 2023. Dahil dito muling iginiit ng kalihim na layunin ng Pilipinas na ituloy ang isang Memorandum of Tourism Cooperation kasama ang Austria. Sa minumungkahing memorandum ay kapwa makatutulong ito sa pag-usbong sa bilang ng turismo ng dalawang bansa kasama na ang pakikipagpalitan ng mga pinakamahusay na kasanayan sa kultura, pamana at turismo sa pagreretiro at palakasin ang mga napapanatiling balangkas ng turismo. Kabilang na rin dito ang mga programa sa pagpapahusay sa mabuting pakikitungo at mapadali ang pinahusay na koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Austria. Samantala, tinalakay din ng dalawang kalihim ang mga alalahanin sa sustainability at ang mahalagang papel ng digitalization ng turismo sa ekonomiya ng dalawang bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang suporta at tulong na rin sa mga negosyante ay magsasagawa ng libreng seminar ang Department of Trade and Industry National Capital Region Office o DTI-NCRO ng Marketing 101.
Sa magiging pagtatalakay ni Binibining Amray Dizon ay layunin nito na matulungan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na mabigyan ng mga hakbang para mapaunlad ang kanilang negosyo. Ang seminar sa pakikipagsosyo sa lungsod ng Mandaluyong ay nakatakda sa ika-21 ng Marso kung saan maaaring magparehistro sa QR code na nakapaskil sa opisyal na Facebook page ng DTI-NCRO. Binuksan na ng lungsod ng Makati ang book fair para sa mga may pagmamahal sa libro at pagbabasa na siyang bukas para sa publiko. Ito ay bilang bahagi ng 65th Public Library Day na siyang ipinagdiriwang ng National Library of the Philippines. Bukas naman ang book fair ng Makati hanggang ika-15 ng Marso sa Makati City Hall mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli na namang umaarangkada ang mga pambansang atleta matapos makamit ng 2 Filipina boxers kamakailan ang kanilang spot para sa Paris Olympics 2024 kung saan kasunod din ito ang inaasahang pagdagdag ng mga atleta mula sa weightlifting field para sa kompetisyon. Ang detalye iuulat ni Princess Castro. Matapos ma-secured ng 2 Filipina boxers ang spot para sa Paris Olympics 2024 kamakailan, inaasahan muling madaragdagan ang pambato ng Pilipinas na tutungo sa Paris para sa kompetisyon. Ito ay matapos maitala ang pinakahuling ranking ng International Weightlifting Federation o IWF kung saan kumpirmado sa top 10 spot nito ang 4 na Filipino weightlifters. Nanguna sa listahan si Vanessa Sarno na komportableng nakaupo sa 5th spot ng women's 71 kilograms na may kabuwang lift na 249 kilograms. Samantala, sinegundahan naman ito ni John Februar Ceniza na kasalukuyang nasa ika-6 na spot matapos makapagtala ng kabuwang 298 kilograms lift sa men's 61 kilograms category. Habang nasa ika-8 spot naman si Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz na may 224 kg lift sa ilalim ng women's 59 kg category. At para sa isa pang inaasahang makasampa sa Paris bound ay si Rose G. Ramos na nasa ika-9 na pwesto na may kabuwang 191 kg lift. Samantala, kinakailangang panatilihin ng lifters ang kanilang stats hanggang sa huling qualifier para maabot ang Paris Olympics dahil tanging ang nangungunang 10 atleta lamang ng bawat kategorya ang magiging kwalipikado sa kompetisyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal muling nagbubuga ng volcanic smog. Pagtitipid sa tubig, panawagan sa publiko sa gitna ng banta ng bumababang lebel ng tubig sa mga dam. Serbisyong medikal, tinitiyak ng DOH ngayong panahon ng El Nino. Ilang tripulanteng nakaligtas sa missile attack sa Gulf of Eden nakarating na sa bansa. DOT nakipag-ugnayan sa Austria bilang parte ng pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. 4 na Pilipinong lifters inaasahang makakakuha ng spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.